Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, pag-usapan natin itong latest na post ni VP Sara, no? Kung saan ay nagpahayag na siya po si VP Sara ng hinanakit po, no, sa reality po sa nangyari ngayon sa Pilipinas. Ito ngang post niya na hindi na po safe ang Pilipinas. Yan, nakakalungkot yan eh. No? Babasahin natin ito mamaya ha. At sa second part sa video na ito ay atin ring pakikinggan si Senator Alan Peter Cayetano patungkol po doon sa kanyang hinanakit rin sa administrasyon na parang pinapapatigil silang magsalita. Kasi sila lang po ang may kakayanan, sana sila yung brave na mga senador na pag-usapan itong flood control at imbestigahan. Pero parang pinapatatahimik pa sila. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin guys, kasi importante yung kay VP Sara kasi hindi po na safe ang Pilipinas ngayon, no? Ito, no? Ito yung statement ni VP Sara na nakakadismaya kasi po kung mapanood mo sa social media, sa tingin ko si VP Sara nakakita na dito sa mga post ng mga ordinaryong mamamayan na talagang bumabalik po ang krimen. Kung mapapansin niyo, meron na po mga holdapan sa mga jeepney, meron na po mga karumal-dumal na mga pangyayari, mga inosenteng bata, at to make the long story short, bumabalik na talaga yung krimen sa Pilipinas. Nawala na ito nung panahon ni former President Duterte. Pero dahil nga bangag ang administrasyon, dahil nga pinabayaan ng presidente, no? Hindi pinipressure yung mga pulis, hindi pinipressure yung mga kasundaluhan, kaya nagkaroon tayo ngayon ng problema dito, no? Na bumabalik na naman ang hindi na safe ang Pilipinas, no? Ito yung pinost ni VP Sara ha. Gun violence is a reality, not just a clickbait. It is a fact that gun violence in the Philippines has become alarmingly commonplace. This is not a clickbait, nor is it a headline that should be reduced to a passing remark. This is not merely a Duterte and a kill. It reflects the daily reality faced by Filipinos on the streets, wondering whether they can go home safely. Ayan. Kung mapapansin nyo sa first paragraph po ni VP Sara, ay parang naaalarma na po ang Vice Presidente sa mga nangyayari ngayon. Hindi na po biro ang mga pangyayari. Kasi buti nga ngayon may social media na na makapag-post, makapag-update sa taong bayan na ganito na po hindi safe ang Pilipinas. Okay? Yan ang sinabi diyan sa Hindi po biro ito, hindi po clickbait yan. Yan ang realidad ngayon. Which is prangka lang po ang ating Vice Presidente. Okay? Kaya anong oras na ba? It's 5 o'clock ng umaga, di ba? Alam ko ngayon merong mga audience ko dito sa Donmar TV ngayon na kagigising lang, no? May iba dyan, nagsimula ng nagtatrabaho, nagtitimpla ng kape, meron dyan siguro naglalaba, kung ano man. This is the perfect time para makinig kayo dito, para ma-update kayo, no, sa post ng ating Vice President, no. Sige, ano lang kayo dyan, makinig lang kayo dito kasi importante po itong itatalakay natin, no. Shout out nga pala sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Kasi po, umagang-umaga, alam ko, isa sa inyo ngayon ay lalakad, papunta sa inyong trabaho, lalakad, papunta sa eskwelahan, no? Sabihin nyo na lang sa mahal niyo sa buhay na mag-ingat. Itong ginagawa ni VP Sara ngayon, hindi ito pananakot Ito po isang parang calling, no? Na, oy, taong bayan, gising na po kayo. Hindi na po safe ang Pilipinas. Dapat na po tayo mag-ingat. Kasi hindi na po tayo aasa sa gobyernong ito Hindi na tayo aasa sa gobyerno. Kasi hindi na po mapagkakatiwalaan ng gobyerno when it comes to our safety. Kaya itong vlog na ito, sasabihin ko sa inyo, huwag na kayong umasa sa gobyerno, gawin nyo na lang ang sarili ninyo to be safe. Okay? Huwag kayong pumunta sa mga lugar na alam niyo hindi safe. Kapag sasakay ka man ng jeep, alam niyo na, may mga mga pangyayari doon, no? Na hinuhold up yung jeep, kawawa na So ito, sa pangalawang paragraph. Reports of shootings, killings, and other violent crimes have become so frequent that many Filipinos have grown accustomed to seeing them in the news. Too many people have become
victims of shootings, stabbings, kidnappings, sexual violence, and other crimes that continue to threaten lives and undermine the sense of security every citizen deserves. The reality is the Filipinos do not feel safe anymore. Ayan. Ano bang ibig sabihin dito ni VP Sara? Alam naman po natin na araw-araw pag scroll niyo sa Facebook, meron kayong makikita na mga negative, di ba? Yung mga krimen. Anong ibig sabihin? Parang naging normal na sa atin Which is, hindi dapat yun. This is not normal. Yung araw-araw makakita ka ng krimen, may hinold up, may ni-rape na babae, na mga inosenteng bata. Hindi na po normal yun. Siguro sa tingin ng mga politician, normal sa kanila yun kasi araw-araw na ng mga pangyayari, hindi yan normal. Kasi walang ginagawa ang gobyernong ito. Alam niyo, sa totoo lang, hindi kasi nila mafe-feel itong mga mayayaman na ito, ng mga politicians na ito, itong mga buwayan na ito na nangungulimbat ng pera sa atin, hindi kasi nila feel kasi may mga bodyguard sila, dikotse sila, mga malalaki yung mga fences nila sa bahay nila. Paano yung mga pobre natin mga kababayan na walang fence yung bahay? Walang mga bodyguards, wala tayong mga gwardya sa bahay. Tayo yung prone sa krimen. Sila hindi, kaya hindi nila ramdam yan. Kasi mga mayayaman sila. Yan ang katotohanan. Grabe. Kaya hindi na po ito normal. The safety of the Filipino people must be treated as national priority. Correct. Yan ang pinakauna. Kasi konektado yan lahat Paano tayo makapagtrabaho kung hindi na safety yung bansa natin? Di ba? Paano tayo mabubuhay? Paano tayo magtrabaho? Paano natin itataguyod yung buhay natin kung at the end of the day, mamamatay ka rin kasi may mga pasaway, may mga buwang. Not a mere single line of news item. This is not just about a remark and another news for Sara Duterte. This is about our children and their future. Justice for Filipinos. God save the Philippines. Thank you. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. That's the sad reality sa nangyayari ngayon. Kaya nagpalabas na po ng statement yung ating Vice Presidente kasi hindi na po maganda. Hindi na po maganda. Wala tayong wala tayong choice ngayon kundi mag-ingat na lang sa sarili natin. Kasi yung administrasyon na ito, walang ginagawa, bangag, weak yung presidente natin. Yun ang katotohanan. That's the reality sa bansa natin ngayon. Ngayon na sinabi ito ni VP Sara, this is a wake-up call. Magising-gising kayo. I hope may mga sundalo, mga pulis na nakikinig ngayon. Yung mga leader ng AFP, leader ng kapulisan natin, mga leaders ng mga NBI, ganyan. I hope itong message ni VP Sara dito, sa kanyang post, ay maalarma tayong lahat. Kasi hindi na po natin maaasahan ang command ng ating presidente. Kasi walang pakialam yan sa tao Ang pakialam nila, sarili nila, safe sila. Pero yung taong bayan, yung mga mamamayang Pilipino, wala. Hindi tayo siniserbisyuhan ng tama. Kasi kung may malasakit yan si BBM, nag-command na sana yan sa mga AFP at sa kapulisan na do what is right. Ngayon, wala nang nagro-roving sa mga kanto-kanto. Hindi syempre, kung sa Bisaya pa, nialig na ng mga kriminal. Nialig na sila. Bumabalik na sila. Hindi na sila takot Hindi na sila takot sa mga authorities ngayon kasi nalulusutan nila Alam nila paano lulusot sa mga krimen. Sino kawawa? Yung mga inosenteng tao na lumalaban ng patas araw-araw. Tapos sasabihin, grabe. Tapos sasabihin na naman nila, si VP Sara kasalanan, si Duterte ang may kasalanan. Kaya nga, nakaramdam ako ng very unfair na talaga itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yung mga nangungurakot, sila pa yung may protection. Yung mga matatapang na sila yung mga gustong imbestigahan yung mga nangungurakot sa atin, yun pa yung nakukulong. Nakakainis Ito, pinost ito ni VP Sara sa kanyang page. I think, kagabi ito pinost niya. Okay, 5 a.m. naman ngayon. July 30, 2026. Kahapon ng Nag-trending ito sa social media Kaya ngayon yung mga nagising ngayon, mag-ingat tayo
Bantayan ninyo ang inyong mga anak. Sabihan ninyo kung ano ang dapat nilang gawin pagpunta sa eskwelahan. Uwi ka agad. Ganun. Wag kayong maglakad ng mag-isa. Yung mga cellphone ninyo, as much as possible, wag magdala ng cellphone sa eskwelahan. Wag ilagay sa bag kasi pati bag, ano na nila, kukunin na nila. 'Di ba? As much as possible, do not bring valuable things kung lalakad ka. 'Di ba? Yun na lang. Yun na lang. Kanya-kanyang diskarte na lang tayo. Kasi hindi naman natin alam. Who knows, no? Akala mo safety ka, naglalakad ka, pero yun pala, biglaan yan eh. Alam nyo, itong mga kriminal na ito, grabe ito mag-isip ha. They are 5 times advanced kasi bago sila gagawa ng krimen, alam na nila kung ano yung gagawin nila 5 times ahead. Kukunin ko itong cellphone na ito, tatakbo ako dito, tatago ako dito. Alam na nila. Alam na nila. Kaya nga sabi ko, kawawa tayo, taong bayan. Kawawa tayo. Pera na lang siguro sa mga audience natin sa Donmar TV na mga nakikinig dito. At least maano kayo ha. Paano na yung mga hindi mahilig sa social media? Sinong makapagsabi sa inyo na to be careful? Wala. Diba? Kaya nagpapasalamat po tayo kay Vice President Inday Sara Duterte na meron ka pa na isang politician na may tapang at malasakit. Bihira ka na lang makakita ngayon na politician na may malasakit sa tao. Lahat ng mga politician ngayon, sarili lang nila ang iniisip nila. Ngayon naman, pakikinggan natin itong si Senator Alan Peter Cayetano ha, sa kanyang hinanaing dito sa administrasyon na ito, na para bang pinatatahimik sila. Kasi natatamaan sila every time nag-iingay si Senator Alan Peter Cayetano. Binubulgar niya ang kabalastugan ng administrasyon na ito. True, itong pag-investigate ng flood control. Ayaw nilang investigahan ng flood control kasi matatamaan sila eh. Ito panoorin po natin ito. So why do we have to talk about all of this and why do we have to talk about yung allegations ni Senator Lacson? Siguro yung iba, meron pong ilan na kahit sa page natin na tumutulig sa akin, sa aming magkapatid, ni Senator Pia, at sabi tumahimik na lang kayo. So bakit po namin kailangan magsalita? You know, we all, when we, let me address myself to Christians, no? Whether, anuman ang church, no? Catholic, Aglipayan, evangelical churches, lahat ng Christian churches, no? I reference the Christian churches because alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan. But, di ba sa lahat ng Christian, meron tinatawag na the Lord's Prayer o yung tinuro ng Panginoon Jesucristo. At may part doon na nagsasabing, your kingdom come here on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, may recognition tayo na ibang-iba po ang kingdom sa heaven at yung kingdom dito sa earth. Ibang-iba po kung ang Diyos natin ay tunay na Diyos kasi doon walang sakit, walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang gutom, and kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run countries, hindi rin po perfect, di ba? Pero doon sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng bansa, inaani po talaga natin ay kahirapan. No? Hindi mapagamot ang mga kamag-anak, hindi makapag-aral mga anak, napipilitan humanap ng trabaho sa abroad, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, tapos hindi talaga mawala-wala sa atin ang mga may trabaho nga, pero isang kahig, isang tuka. Meaning, hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwedeng umabsent kahit may sakit na. Kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So yung bakit, kailangan natin lumaban kasi po, iilan lang po kami nagsasalita. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po, no, puyog, tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, doon pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo,
na lahat ng lugar at lahat ng kontrata wala or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayaw ko sila maging target, whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita, talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors. Merong mga kontraktor dyan na nangungurakot pero hindi nakukulong. Kasi protektado sila sa administrasyon. Kasi nangungurakot rin yung politician na nag-hire sa kanila. Ganyan po ang bansa natin. That's the reality. Of the powerful people na parang hindi tinitignan, pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na huwag nyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot, and I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan, sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, available yan, kasi hindi naman, porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin, pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin nyo po hindi stressful, kung tingin nyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak, kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling Hindi yan matapang si Lacson. Puro ra istorya niyan Wala yan. Ang sakit ni Lacson, kapag siya ang bumabanat, okay lang sa kanya. Pero siya yung babanatan, magagalit. turo sa lahat, lahat na sa kanya lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal kapag pinail nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman, hindi independent sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo to your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban, o kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Cheese, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson, ba't nagkaganon? Problema, di ba? Nagkaroon ng coup sa Senate, nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, ako naman po ang tinututukan niya. Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun, walang kilalaman ng Malacanang, wala yung iba. I don't really know, and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang oposisyon kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay kakampi nila. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest, very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt, maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng medical assistance, kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi napopondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagpa-follow up. At pag na-delay ito, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer. At hindi lang Taguigenyo, kasi nga, marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Taguig na hindi po taga-Taguig. Ulitin ko po yun, yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng daan-libong tao yan. Yung ilan mga parks, pag Christmas lang po, 20-30,000. Yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam niyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Balita ko sa House din, maraming kongresista na hindi pumirma sa impeachment.
Hindi ko alam for sure kasi hindi ko sila nakakausap. But yung ilan na nakakausap ko ay nagsabi nga na tigil yung kanilang pondo. So ang hiling na lang namin, so tanggap na namin yon. Marami kaming tanggap. Tanggap namin maging target, tanggap namin imbestigahan kami, tanggap namin kakasuhan kami, tanggap namin na bawal na maging majority o Senate President, bawal yung ibang projects. But hiling namin, ang konstitusyon, ang constitutional processes ay respetuhin, di ba? Huwag nating isang tabi yung batas. So sabi nga nila, sabi po ni Yusek Claire na wala ba akong faith sa korte? May faith ako sa korte. Tapos sabi niya, mag-abogado na lang ako para kila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta. Hindi yun yung point eh. Wala naman choice ang korte pag may final. Pero ano ang fina-file? Kasi pag final mo non-bailable, katulad nito, baka matapos yung impeachment, hindi po participate si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Napaka-importante nung kanilang participation. Special treatment daw pag sila nag-participate. Hindi po. Kasi unlike an MTC judge, an RTC judge, unlike sa Supreme Court, not sa Supreme Court, no, unlike Court of Appeals, Court of Tax Appeals na kung mag-isa lang yung judge, let's say sa RTC, pwede mo ilipat yung kaso na yun sa ibang branch. Sa Sandigan or CA, pagka hindi pumwede, nag-inhibit yung isang justice, may papalit na isang justice. Sa Supreme Court, of course, kung 15 sila lang. Pero kahit na mag-inhibit yung isa, may 14 ka pa. Pero sa impeachment po, 2/3 of all members. So as long as member pa rin sila, pag hindi po sila nag-attend, counted as acquitted yung boto nila. Pero hindi sila nakakapagtanong, hindi nila na-observe ang sagot ng witness ng bawat isa. Kaya nga sinasabing sui generis or one of a kind yung impeachment. So, dito po ako nagtataka kay Senator Lacson. Pagka nagsasagutan kami, siya nagagalit, pero siya naman po ang araw-araw may pinopost o sinasabi, ako naman po ay sumasagot. Pagka may sinabi ako, babaliin niya. Tapos sasabihin niya, Alam mo, Senator Alan, yan ang tipong tao na mahilig siyang bumanat. Ha? Pero kung siya yung babanatan, magagalit. Yan ang example eh. Si Lacson ang example na tao na ganyan. Nagtataka nga ako, bakit nanalo pa yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo ha, taong bayan, wag na kayong bumoto dyan kay Lacson. Yan ang isa sa nagpapahirap ngayon sa ating bansa. the line. Ano pong example nun? Di ba po ang topic natin, kung tama na yung Supreme Court ay magbigay ng supina sa BIR, sa AMLA at saka sa mga... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman